Is the president fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. So, dahil hindi siya nakakapagbakasyon, hindi siya nakakapag-beach, hindi siya nakapunta sa mga resort, siya na yung fit na maging presidente. Ako hindi rin naman ako nakakapagbakasyon na. Hindi rin ako nakapunta sa resort. Wala rin akong time mag-swimming. So, pwede rin kaya ako na maging presidente? Come on. Ito yung abogada, no? Pero yung mga idea, mga pangtanga, alam mo, tapos sasabihin mo pa na, tinatanong pa ba yan? Of course. Ang presidente ang fit na maging mamuno ng bansa. Tingnan niyo ang presidente, araw-araw nagtatrabaho. Kailan lang naman siya lumabas ng ng lungga niya. Palaging tulog yan eh. Alam mong mahirap dito sa kumari ko, masyadong mababaw yung pagkakaintindi mo sa salitang trabaho. Dahil araw-araw lumalabas siya, araw-araw nagpupunta siya kung saan-saan, araw-araw nagre-report siya. Ha? Yan na ba yung trabaho na sinasabi mo? Kung di ba naman talaga mahina talaga yung ulo mo, kung di ka ba naman talaga saksakan ng bobelya, trabaho? Yan ba yung trabaho ng Pangulo? Tingnan mo ang Pilipinas, kung merong nagawang administrasyon ng gagawin na ng trabaho. Di ba merong build si PRRD? Pinalitan niya ito ng build more para nga naman BBM. Anyari? Di ba ano nagawa niya para sa mga Pilipino? Ano nagawa niya para sa bansa? Yung simpleng-simpleng nga lang mga biktima ng bagyo, Yung bagyo sa Cebu. Putain na. Kapag ang bahay mo ay partially damaged, bibigyan ka na 5,000. Pagka totally, completely damaged, 10,000. Baka gusto niyong kumustahin yung mga tao dun sa Cebu kung naipagawa na nila yung bahay nila sa halagang 10,000 na ibinigay ng administrasyon ni Bangag. Ano ba yung trabahong sinasabi mo? You should know the meaning of the word trabaho. When you say trabaho ng Pangulo, hindi ganyan. Wala nga siyang napagawa na kahit ano. Bukod sa flood control project na hindi naman nakita. Anong nagawa niya? Yun nga classroom. Putang ina, saan ka nakakitang classroom sa loob ng 1 taon? Sa 731 billion na ibinigay nyo. Sa DepEd, 22 classroom lang ang nagawa. Hindi school ang pinag-uusapan na hindi 22 school at 22 classroom. Ano bang trabaho ang sinasabi mo? Ang Pangulo po ay araw-araw nagtatrabaho ng ano? Anong tinatrabaho niya? Siya po ay hindi nagbabakasyon, hindi po siya nagpupunta sa beach. Kahit naman magpunta siya sa beach, wala namang problema. Kahit magbakasyon siya, okay lang naman. Pero sinasabi mo nagtatrabaho, anong trabaho niya? Hindi nga siya nag-beach, diba? Pero di ba mahilig siya sa party? Naalala niya yung sumakay pa yan ng presidential chopper para lang umattend doon saan ba yun? Kanino bang concert yun? Diba, come on. Yun nga lang sabi niya, magtipid muna sa darating na Kapaskuhan dahil nga sa nakikisimpatya kayo doon sa mga biktima ng kalamidad. Puta na, nung isang araw lang, di ba? Nagpabongga na naman kayo sa handog pamasko ng palasyo. Puta na yan. Mare, linawin mo yung trabahong sinasabi mo. Anong trabaho? Alam yung mga pagnanakaw na ginawa? Yan ang trabaho nyo. Alam mo, kung meron mang magandang trabaho ginawa, okay? Ang administrasyong ito, yan yung pagandahin ng bonggang-bongga, yung bahay nyo diyan sa Malacanang. 'Di ba? From simple bahay, okay, naging resort. Ang bonggang perfect nga eh. Meron pang may mga games para dun sa mga anak, siguro habang durug na durug yung mga bata. 'Di ba? Tamang laro, ganon. 'Di ba naalala niyo si PRD?
Nung sinabi ni Miss Hanilet, hindi na nila gagalawin yung bahay doon kasi hindi naman daw kanila. Gastusan man nila, nakakahiya kasi hindi naman daw nila pera. Pero pagdating nyo, di ba, ang bongga ng project nyo, talagang parang resort. Yung parang hindi na kayo aalis doon. Yun yung magandang nagawa nyo so far. Di ba? Bukod sa halos ubusin niya yung kaba ng bayan, yun yung mga magandang nagawa nyo. Putang ina, kakabobo nitong gagang to. Araw-araw pa nagtatrabaho ang Pangulo. Ano nga ginawa? Anong trabaho? Punyet, ang bobo. Alin? Yung 350. Hoy, mga buntis ha. Naalala ko lang, yung mga buntis natin kumari sa 4Ps. O nangako si Bangag, bibigyan kayo ng 350 pesos na allowance monthly para daw doon sa nutrition para sa inyong mga anak na ibigay na ba? Utang ina, papipilahin nyo pa yung mga buntis dyan sa 4Ps para lang kumuha ng 350. Utang ina, pang kulang pa yan, pang pedicure nila. Utang ina yan. Yung pagmamalaki mo pa. Yan ba yung mga trabaho? 350 para sa buntis. Pangalawan sila. Anak ng weten, yung tagalinis ko, 350, isang araw, binabayad ko. Tagawalis ko ng hallway, 150, ang binabayad ko ron. Tagatapon ng basura, 100. Patay na, partida, hindi ako asawa ng kontraktor. Hindi rin naman ako asawa o kabit ng congressman. Utang ina, ano trabaho pinagmamalaki mo, leche ka?